Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pag-usapan po natin itong reaksyon ni Banat Bay dito sa sinasabi niyang si Mike Abe. Peter pa din daw kay Pastor Kibuloy. So ito si Mike Abe, sa hindi po nakakakilala, dati po itong kasanib or kapanalig po ni Pastor Kibuloy. Dati rin po siyang host ng SMNI, meron siyang programa doon. Sa kasamaang palad tumiwalag. Iniwan niya po si Pastor Kibuloy, bigla po siyang on the spot nag-resign. So ngayon nasa ibang stasyon na po siya at ngayon nagbibigay siya ng reaksyon niya tungkol dun sa nangyaring rally dun sa Cebu na dinaluhan ni ni Pangulong Duterte at ni VP Sara. Kaya dito nasabi ni Banat Bay na bitter pa din daw itong si Mike Abe. Pero panoorin po natin ito para magkaroon po tayo ng konteksto. Ano ba itong kinabibiteran nito ni Mike Abe, sabi ni Banat Bay. So ito po yun. Ano ang inyong masasabi at ano ang tingin ninyo dito sa galaw ng ating Vice President at Secretary ng DepEd? Inuulit ko siya ay member ng... So dito, pinupunan niya si Vice President Sara Duterte na kasanib po ng Uniteam. Kung dati po puring-puri siya rito kay VP Sara nung sila nangangampanya pa lang ni Pangulong Marcos, at nung naupo na ngayon medyo bumibira-bira na dahil sa hindi niya siguro nagugustuhan yung ginagalaw ni VP Sara, although wala naman siya mga statement na nilalabas na against siya kay Pangulong Marcos, or wala naman siyang sinasabi na magbitiw or anything na pwedeng alam niyo yung pwedeng papitik-pitik ng konti. Wala namang ginagawa si VP Sarang ganun. Pero itong si Mike Abe, medyo merong siyang mga puna sa mga kinikilos ni VP Sara. Gabinete, membro ng pamilya ng Pangulong Marcos sa gabinete. Cabinet position yan. Pero nandun sa anti-Marcos rally. Anti-Marcos dahil man talaga ang kanila Hindi lang naman po issue sa Senado, Kongreso ang kanilang tinatalakan yan. Na mga investigasyon kay Kibuloy. Issue tungkol sa Marcos. Pinabababa nila si Marcos. Inaakusahan ng korupsyon. Marami silang sinasabi kung ano dyan ng mga speaker. Tapos yung pangalawang Pangulo, na kung di ako nakakamali, ngayon yata siya pa yung caretaker ng bansa dahil ang ating Pangulo ay nasa Europe. Tama ba yun? Oo, bakit? Karapatan ni Vice President mag-attend sa mga rally. Pero Yun naman pala Nanggaling na rin sa bunganga mo. Nakarapatan niya yun Bilang mamamayan na ipakita ang suporta niya kay Kibuloy at sa SMNI. Nanggaling na rin sa bunganga mong Ayoko sana sabihin yun dapat May punto naman dun si Banat Bay, di ba? Ang galing naman kay Mike Abe, sinabi niya na karapatan naman daw ni VP Sara umattend sa rally. So wala naman po nagbabawal sa batas natin na kapag cabinet position ka, hindi ka pwedeng umattend ng kahit anong rally. At the same time, kahit na umattend si VP Sara dun sa rally na yon, sa pagsuporta niya kay Kibuloy at sa SMNI, siya pa rin naman yung itinalagang caretaker ni Pangulong Marcos. Ibig sabihin, may tiwala pa rin si Pangulong Marcos dito kay VP Sara dahil wala namang ginagawang hindi maganda or anything na pwedeng ikasira ni Pangulong Marcos sa mga binibitawang statement ni VP Sara. hindi sa anti-Marcos. Dapat hindi sa rallying na... So ano, gusto mo sumipsip din katulad mo? Unang-una, in-interview nga siya Nilinaw niya, I'm here to support SMNI and Kibuloy. Nilinaw ni VP Sara Duterte yun. Bilang respeto, hindi nga siya umakyat ng entablado. Kasi nga, alam niya yung entablado, gusto siya maging presidente, alam niya doon sa entablado, binabanatan si Marcos, kaya nga siya hindi umakyat. Paano pa kaya kung umakyat siya, di yung tumbong mo, siguradong init na init. Tama nga naman yung punto ni Banat Bay. Hindi naman umakyat si VP Sara doon sa rally. Kaya nga respeto niya kay Pangulong Marcos dahil alam naman niya na kapag umakyat siya doon, magsisigawan yung mga tao na siya yung ipapalit. So hindi siya umakyat doon. So nagbigay lang siya ng interview doon sa rally na yun.
At dun sa interview, kahit panoorin nyo, wala namang siyang sinabing anything against Pangulong Marcos. Tama, mali. Tingnan ninyo, tingnan nyo double standard dito. Tingnan ninyo, ha? Papabagsak. At ang layunin ay palitan si Marcos kasi member siya ng gabinete. At kung sakaling mawala si Marcos, siya ang makikinabang ng Vice President. So nasaan ang loyalty? Nasaan naman yung pagmamalasakit sa Pangulo? Nakita nyo? So yan, huwag magagalit ha. Yung mga saradong isip yan, iba sasabihin. Pero bahala kayo sa buhay nyo. Ayan. So parang sinasabi niya, asan daw ang loyalty? Asan daw, parang ang dating disrespecting kasi siya ay isang sekretary. Pero ang ganda ng linaw ng sinabi ni VP Sara Duterte doon, Mr. Mike Abe, the vlogger. Bumagsak ka na sa ano, ha? Kasi sa pag-iinarte mo. Dahil sa kayabangan mo, ayan ang nangyari sa'yo. Hindi, alinaw po doon eh. Ano doon ang hindi mo naintindihan? Na nagpunta doon si VP Sara Duterte to support SMNI and Kibuloy. Wala naman sinabi si VP Sara Duterte, nandito ako para sumigaw ng resign. Resign, wala. Nagpunta doon si VP Sara Duterte bilang kaibigan, bilang suporta. Hindi nga siya umakyat, di ba? Wala hong ganun. Talaga, mantakin mo ha, walang nakapilit sa kanyang umakyat. Basta pumunta ako, ito, I show my support. Ganon. Baka naman ang totoong kinapuputok ng butsi mo, Mike Abe, dahil sinuporta ni VP Sara Duterte yung dati mong among si Kibuloy. Yun lang. Dahil siguro, galit, ano naman natin, may sama ng loob tong si Mike Abe kay Pastor Kibuloy. At si VP Sara nasa unit team na sinusuporta ni Mike Abe. So baka nga siguro yun yung ikinapuputok ng butsi nito ni Mike Abe. Dahil nga bakit nagbigay ng suporta si VP Sara dito kay Pastor Kibuloy na kinasasama or sabi natin galit si Mike Abe dahil nga sa hindi rin sinuportahan ni Pastor Kibuloy ito si PBBM. Pero nung umpisa kasi sinusuportahan nung during campaign, sinusuportahan ni Kibuloy itong si PBBM dahil nandun nga si VP Sara. Diba? Saka lang naman bumanat tong si Kibuloy nung medyo nung nakaupo na si Marcos, tapos medyo meron na napapansin si Kibuloy na mga galawang hindi niya nagugustuhan kay PBBM. So normal na kung mag-criticize. So hindi na may sabihin mag-criticize ka antay ka na kagad. Pero yung kasi yung interpretasyon ni Mike Abe na kapag kinriticize si Marcos is antay na. So doon sila nagkaroon ng hindi magandang ugnayan ni Pastor Kibuloy. Kaya biglang nag-resign to on air si Mike Abe. At ngayon dahil nga nagbigay ng suporta si VP Sara dito kay Kibuloy, baka yun nga yung kinasasama o pinagpuputok ng butya nito ni Mike Abe. Dahil sa hindi ka makamove on doon sa pagko-correct sa'yo ni Pastor Kibuloy bilang chairman ng SMNI o honorary chairman ng SMNI, hindi ka makamove on dahil kinorek ka on air. Yan ang totoo. Kinorek ka on air at dahil sa yabang mo, dahil ulitin ko dahil ayaw mo magpakorek on air, may pagdabog ka pang ginawa. Balikan natin yung kanyang pagiging immature. This is sign of immaturity. Ikaw lang ang gumawang ganito Marami na ang nag-retire o umalis, nag-resign sa network dahil hindi nila gusto ang pamunuan ng network. Pero ikaw lang yung gumawa nito on air. So, ibig sabihin, hawak pa lang ni Mike Abe yung record. Nakauna-una ang broadcaster, journalist na nag-resign on air na ayaw magpakorek, na nagdabog pa nung siya nag-resign sa SMNI. So, hawak pala ni Mike Abe yung record na yan. Nakauna-unaan o nag-iisang journalist, TV journalist na nag-resign, na nagdabog. Is sign of immaturity.
Kung sinasabi mong asa na loyalty ni VP Sara Duterte, ikaw, wala sa'yo? Maturity. Napaka-immature mo. Pero gusto ko lang linawin yung sinabi mo. So ito, ipi-play ni Banat Bay yung time na nag-resign on air itong si Mike Abe, at ito rin yung time na kinorek siya ni Pastor Kibuloy dun sa mga sinasabi niya during dun sa program niya dun sa SMNI. Huwag nating iasa sa isang tao. Hindi pwede yun, Mike. Siya ang presidente natin, nakaasa sa lahat, sa balikat niya yan. Kung may pupurihin pag siya ay nagsaksid, siya. Pag may sisisihin, pag hindi nagsaksid na fail, siya rin ang tutumbukin ng tao. Yung mga nanonood. Marami pong salamat. Babay po. Alright. Maraming salamat po, Pastor, sa... Tapos nagpalusot pa daw siya, hindi daw niya binato yun. Paano kayo maniniwala sa tao na to na yung tipong aminin na lang na binato niya talaga yung mic, ayaw pa niyang tanggapin? Narinig ko yung palusot niya dyan eh. Natural lang na ganunin ko yung mic. Pwede mo naman ilagay, alam mo yan eh, na very delicate yung mic na yan. Hindi na, siguro naman hindi gagamit ng OEM na mic yung SMNI. For sure, ang ginagamit niyang mic is sure. Totoo kasi merong mga mumurahing lapel. Pero ang pangit ng tunog nun. O pagka masyado ng malakas yung salita mo, sumasabog na yon. So ang usually ginagamit dyan, it's either Shure o Sennheiser na lapel, which is expensive and very sensitive. Kaya maingat na nilalagay dito eh. Ikaw, anong ginawa mo? O, tingnan mo uli ha. Tingnan yung ginawa niya ha. Ay nagsaksid siya. Pag may sisisihin, pag hindi nagsaksid na fail, siya rin ang tutumbukin ng tao. Yung mga nanonood. Marami pong salamat. Babay. Tingnan nyo kung binato o nilapag lang niya. Gagawin mo pang tanga yung mga nanonood? Babay po. Alright. Maraming salamat po, Pastor. Nagpaalam ka pa, yun ang palusot mo. Bastos ka naman pala eh. Gusto mo maging tapat si VP Sara Duterte at hindi siya bastos kay Pangulong Marcos? Double standard ka. Ikaw nga, bastos din eh. Ginawa mo, pwede ka naman magpaalam after eh. Di ba off-air? Sabihin mo, hindi ko nagustuhan yun, Pastor Kibuloy. Kinorek mo ako on-air. Hindi ko gusto yun. So, dahil dyan, resign na ako. O nga naman, may punto. O kaya mag-iwan ka ng letter, di ba, after mo ng show. Iiwan mo yung letter mo doon. On the spot, pag-resign ka, irrevocable. Doon mo ilagay lahat ng gusto mong sabihin. Hindi yung on-air. Kasi kitang-kita naman talaga na inihagis niya yung lapel, yung mic niya. Hindi yung inilapag. Kita nyo naman, kaya tingnan nyo nga yung taas ng kamay niya kung inilapag niya yung mic. Kasi kung nilapag niya yung mic, nasa baba yung kamay niya. Ito naman ang taas ng mic, ng kamay niya. So, ibinato niya yung pinaka-mic niya doon. So, itong si Mike Abe, itinapon yung mic na lapel. Di ba? Bastos ka eh. Yan ang totoo. O, panoorin niyo yung part na yan ha. Tingnan nyo itong part na yan. Sa kanyang mga executive session, meeting sa mga military commanders o ano pa dyan. Pero nakatang lahat sa balikat niya yan. The failure and the success of a nation depends on the leader. Any organization, church organization, political organization, nation natin, the success and the nakaatang sa balikat ng Pangulo yan, ng leader. Ayan. Yes, Pastor. Sa kabila po ng hindi pagbanggit ni President Bongbong Marcos sa kanyang unang SONA nitong mga... Eto hindi kinikriticize ni Kibuloy si Marcos at this time. Ang sinasabi lang niya, nakukulangan siya doon sa mga issue, especially laban sa komunista. Kasi alam naman natin ang puso ni Kibuloy at ng SMNI. Di ba yung pinaglalaban nila komunista? Yung laban sa komunista. So nung napansin niya na hindi nabanggit yun at saka nakukulangan siya sa criminality, nagkomento siya. Kasi sinasabi niyang
medyo kulang. Kinontra ngayon ni Mike Abe. Tapos nung sinita siya, aba, pambira, parang batang na inagawan ng candy. Yung tatlong issue po na inyong binanggit, itong insurhensya, korupsyon, at illegal na droga, ano po ang magiging payo po ninyo o mensahe para naman po doon sa mga ahensya na may kaugnayan po sa laban na ito? Kailangan hindi marinig sa akin yon. Kailangan marinig sa Pangulo yon. Ako naghihintay din na kailangan marinig yun na malakas. It should be a resounding message to the law enforcement, to the armed forces of the Philippines. They should have a marching order from the command. May mali ba sa sinabi ni Kibuloy? Hindi, honestly. Oo, kasi 'di ba nung kay Pangulong Marcos, kay Pangulong Duterte, talagang nung SONA, in-announce niya na pupuksain niya yung droga sa loob lang ng 6 na buwan. Tapos medyo nakulangan siya sa 6 buwan, sinabi niya hindi kaya, so in-extend. Kumbaga, very vocal si Pangulong Duterte sa mga plano niya laban sa mga komunista, sa illegal drugs, sa korupsyon. Doon talaga naging vocal siya kung naka-open yung mga plano niya. Unlike dito kay Pangulong Marcos, nung persona niya, walang binanggit anything kumbaga walang kaplano-plano si Marcos kung ano yung gusto niya, kung ano yung gagawin niya, kung susundan ba niya yung plano, yung nasimulan ni Pangulong Duterte, or may panibago siyang plano. So walang ganun si Marcos. Kaya ang sabi ni Kibuloy rito, nakukulangan siya. Although totoo naman sinabi ni Banat Bay dito na talagang hindi naman niya kinriticize hindi niya kinikriticize talaga totally si Marcos. Kumbaga yung napuna niya lang yung mga pagkukulang. Pero bumabanat-banat na dito si Kibuloy, yung nga lang papitik-pitik lang dahil nga nandun si BP Sara. Na alam naman natin na anak ni Pangulong Duterte na kaibigan naman nito ni Kibuloy. May mali ba doon sa sinabi ni Kibuloy? Nakukulangan lang naman siya doon sa SONA. Na sabi nga niya, sana binanggit yun so that the entire military would hear na talagang, tara, laban pa rin tayo sa insurgent sa ating bansa. Commander-in-Chief, napaigtingin ninyo yan. Na yung NTFL cut, tuloy natin yan. Na yung nasimulan na ng unang Pangulong Duterte, patuloy natin yan. Modernization of the AFP para labanan natin ng insurhensya. Kayong mga taga-PDEA, kayong mga pulis, huwag kayong magpapabili, huwag kayong mabibili ng droga. Labanan ninyo yan, tututukan ko kayo. Yun ang hinahanap ng tao. Hindi ko pinangungunahan ng Pangulo, ha. Huwag kayong magkamaling pinangungunahan ko. Pulso ng tao itong aking dinadama ngayon na gusto nating marinig. Hindi ko dinadjust kasi napakaaga pa naman. Pero ayan, ang linaw, Hindi nga basta si Pastor Kibuloy at this time, Hindi ko pa naman hinuhusga, napakaaga pa naman. Pero sana, ang ayos ng pagkasabi niya, sana, maintindihan ko pa kung ako'y nagsalita dyan. Tapos nagalit si Mike Abe. Kasi may pagkabastos bunganga ko. Pero ang galang ng pagkasabi ni Kibuloy, di ba? Na hindi naman sa pinangungunahan, meron pa namang panahon, pero sana sa mga susunod, ganyan. Hindi niya nabanggit sa kanyang unang SONA. Ang problema kasi kay Mike Abe, masyadong iniidolo itong si Bongbong Marcos, si PBBM. So talagang sa puso't isip niya, loyalista siya, kailangan niyang depensahan, protektahan sa kahit na anong pagbabatikos itong si Marcos. So yun, uminit yung kilikili ni Kibuloy, ni Mike Abe nung siya pinunan ni Kibuloy on air. So parang napahiya siya na ang akala niya kaisa niya itong si Kibuloy, na iisa yung kanilang yung loyalty nila, parehas lang yung loyalista rito ni Marcos. So nagulat siya nung bigla siyang kinorek at yun nga na parang kinikriticize na rin ni Kibuloy ito si Marcos, parang na-hurt
na-hurt si Mike Abe, so yun ang ginawa niya, na kailangan nila maghiwalay ng landas kasi naramdaman niya na teka, mukhang magkaiba na kami ng paniniwala nito ni Kibuloy. Sa susunod, tingnan natin. Oh, di ba? Pero yun ang tututukan ko. Kahit ako bilang isang private citizen, my gauge of the success of a nation is according to its peace and order. Kung walang peace and order, anything that we do is bound to fail. Kahit ano pa. Ito yung malalaking cancer ng ating sosyedad, itong nabanggit na to. At huwag iwasan talaga to. Kaya ipanalangin ko ang ating Pangulong Marcos at ang kanyang administrasyon na lahat ng sinabi niya about the economic reforms sa ating zona na very uplifting at very straightforward. Tingnan mo, pinuri pa niya si Marcos niyan, ha? Matupad lahat. Unang-una, dapat ang peace and order. Alright. Okay. So, yun, malinaw na hindi naman binastos. So, wala namang sinabi si Kibuloy na kailangan mag-resign kaagad ni Marcos, or wala siyang kumbaga parang kulang yung mga kumbaga parang mahinang presidente, walang patutunguhan. So walang anything na ganun sinabi si Pastor Kibuloy. So kaya nga hindi maintindihan ng iba bakit biglang sumabog na lang si Mike Abe na porkit kinorek lang siya ni Pastor Kibuloy. Although kung na-hurt siya doon, mali pa rin na mag-resign siya on air tapos magpadabog pa. So immaturity nga naman, sabi ni Banat Bay. Kasi kung talagang professional ka, sana tinapos mo na lang muna yung show mo, and then right after ng show, mag-file ka ng resignation mo, ilahad mo doon kung ano man yung hindi mo nagustuhan. At least, di ba, professional kang aalis. So, walang, kumbaga parang, wala na maging issue. Di ba? So, yan lang po yung mga nakita ni Banat Bay kung bakit naging bitter itong si Mike Abe. So, abangan po natin sa mga susunod pa natin mga video kung merong pang mga ilalabas tong si Mike Abe. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi.